Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po na late po ang ating first reading of the day today because meron lang po akong inatenan na recognition day ng aking anak-anakan. So, siya po ay honor student, kaya po ako po ay nagpapasalamat at sa blessing po na siya po ay nakasama po sa pagiging honor, at masayang-masaya po ako na nakapanig po sa stage at nag-award po sa kanya ng medalya. Okay? So ngayon po magbibigay na po tayo ng first reading of the day today. So, pili po tayo ng 10. First reading of the day today. Pasensya na po, magulo po ang ating video. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ito naman po, pili po tayo ng 10. Sorry po magulo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, wag nyo po itong i-skip. Okay, para po yung energy po natin ay makuha natin, tayo po ay magka-connect ng energy para sa inyong sitwasyon o ano po ang mababasa natin sa araw na ito. Okay? Yan. Lack of purpose, hanggang ngayon po ay nakikita ko po na naghahanap pa rin po siya ng purpose niya sa buhay. Ano po ba kaya daw ang mangyayari sa mga susunod na panahon sa kanya, Maybe this person is searching really for purpose or diversion. Gusto po nitong may magawa sa buhay niya, Ayaw niya po na ma-stuck sa sitwasyon na kinalalagyan po niya ngayon. Maybe this person po is really malungkot po siya talaga at sa nakikita ko po ay wala po siyang gana sa mga oras na ito. Naging selfish po ang person mo sa'yo, kaya ngayon po ay sinisingil na po siya ng tadhana. Naging selfish, makasarili po itong taong to, kaya ngayon ay binabalikan na po siya ng tadhana. Yan ang magandang yan po yung magandang title, Naging makasarili siya, kaya ngayon ay binabalikan at sinisingil na siya ng tadhana. Okay? Yan po ang ating title of the day. Naging makasarili siya, selfish, kaya siya po ay binabalikan na at sinisingil ng tadhana. Yan. Okay, so sa nakikita ko din po dito ay pinipilit lang po nitong lumaban sa buhay.
Pinipilit niya pong ipakita sa buong mundo na he is totally fine. At wala pong lungkot, wala pong kahit na anong pagsisisi, pero sa totoo lang po, itong taong to po ay nagsisisi, no? As a matter of fact, wini-wish niya po na sana hindi na nangyari ang lahat ng ito, at ang lahat ng ito nga, sabi ko sa inyo, ay isang malaking bangungot para sa kanya, no? Pinapakita niya po na masaya siya, they go out with friends, may mga may mga post to sa FB, but the truth is hindi po siya talagang masaya, no? As a matter of fact, kunwari to, panay ang alis nila, panay ang saya nila, pero sa totoo lang po, there's kung alam nyo masaya siya, pero totally po meron po itong lungkot niya nararamdaman po sa kanyang isipan, no? Lungkot sa kanyang isipan, at malungkot, malalim na lungkot po sa kanyang puso, no? Talaga pong makikita natin na ang lungkot-lungkot po nito. Very naging dishonest po siya sa iyo and unfair. Naging unfair po ang taong ito sa iyo. Sa 10 sinabi niya, sabi ko nga po sa inyo, hindi niyo po alam kung may isa dong totoo, no? Recently naging sobrang sinungaling na po ito, and talagang masasabi ko po na parang hindi niya po sinasadya, pero nagawa niya pa rin po ang magsinungaling sa iyo, no? And as a matter of fact, talagang po siya, no? Hindi niya po ginusto, pero nangyari po, no? Nangyari po yung talagang masasabi ko po na hindi man po niya, gusto niya lang po kasing lumusot, pero totally po nagsinungaling pa rin po siya sa iyo for whatever reason. Talagang wala pong lusot yung pagsisinungaling. Mali is mali, no? Kahit anong po ang isipin nito, mali po ang white lies, sabi niya po white lies, pero hindi po no? Hindi po tama yung white lies para hindi ka na masaktan. Sa kahit anong paraan, masasaktan at masasaktan ka po, no? Ayan, no? Sobra po talaga siyang naging selfish, sobra siyang naging unfair sa'yo. Kaya ngayon, pinagseselosan po or nabigyan ng magselos, no? Nagseselos po sa iyo yung bagong karelasyon nito o si Chabelitang Palaka, no? Iniisip po ni Chabelitang Palaka na hindi daw po niya deserve na may kahati, pero siya naman po ang nakihati in the first place, no? Napakasinungaling po nila at talagang sinadya po nilang saktan ka, no? Nag-focus po sila sa maling gawain, no? Nagsimula po yung relasyon nila sa maling simula, no? Sila po ang gumawa niyan sa sarili nila, and now nagba-backfire po sa kanila. For some of you guys, hiwalay na si Chabelitang Palaka at saka itong guy na to, or para sa iba naman po, hindi pa hiwalay, pero parang may coldness po talaga sila. Pero sabi ko nga po sa iyo, kapag sa harap ng tao, parang ang saya-saya nila. Pero hindi po totoo yun. Malungkot po ang person na to, kasi sa totoo lang, parang nagsisinungaling po siya sa sarili niya na masaya siya kay Chabelitang Palaka. Pero ang totoo po, hindi po siya masaya sa third party ngayon. And as a matter of fact, gusto niya pong humiwalay talaga. Gusto niya pong humiwalay, gusto niya pong maging free, no? Mag-explore sa mga bagay-bagay. Pero sabi ko nga po sa inyo, malungkot din po itong taong to dahil hindi niya po magawa. For some reason, takot din po ang person yung mabintang na siya na talaga yung may kasalanan. Kaya po siya ganyan ngayon. Sa mga oras na to, siya po ay nagsisisi ng matindi, no? Na nangyari ang lahat ng hindi dapat mangyari. Wala na po siyang mabalikan, kasi to be honest with you, hindi niya na po mababalik yung nakaraan. At nangyari na, kumbaga, the damage has been done, no? Nagawa na, no? The damage has been done. Wala na, no?
there's deception and manipulation. Talagang nagkaroon ng cheating dito, no? Nagkaroon ng cheating, minanipulate niya kayo. As a matter of fact, talagang makikita po natin na nasadya o sinadya, no? Yung pagluloko sa iyo. Siguro sa simula, ang pakiramdam niya po is maglalaro-laro lang siya, pero nahulog na po siya sa apoy ng kasalanan at talagang nangyari po ang hindi dapat mangyari. Nakasakit po ang person nyo, ng pakiramdam nyo, ng feelings nyo, ng damdamin nyo, lahat po, no? Kaya binabalikan po ito ng tadhana sa ngayon. Tandaan nyo po, lahat po ng nangyari or mangyayari pa, nakatadhana po yan at base din po yan sa ano po ang pinapakita nyo. Broken family, shattered dreams. Ang taong ito po ay sa totoo lang ay ang naging rason ng paghihiwalay nyo. And as a matter of fact, talaga pong sa nakikita ko dito ay yung masaya nyo pagsasama ay napalitan ng lungkot because nagsawa po siya sa iyo, no? Nagsawa po siya sa iyo, parang nawala po yung kilig factor nyo. Parang ang nakikita ko po dito is somehow napagod din po siya, no, sa palagi mong feeling niya po may sinisisi siya pong ugali sa iyo na ikinapagod daw po niya, no? Pero ngayon, sabi niya sa mga nangyayari sa kanila ngayon, manageable daw pala po, no? Yung nirereklamo niya sa yung ugali is very, very manageable. There's new meaning, no? Sa totoo lang po, ang taong ito ay, ayan, no? Makikita mo po na naghanap siya ng bagong meaning sa buhay niya, pero ang nakuha niya po ay kamalasan. Ano? Ginusto niya po na maging masaya yung buhay niya, pero kamalasan po, no? Sunod-sunod na kamalasan po talaga ang dumating sa buhay nitong taong to. And sasabihin ko po sa iyo yung totoo, hindi ka din po kayang mawala ng taong ito ng tuluyan sa buhay niya, no? Despite of everything, hindi ka rin po niya talaga kayang mawala sa buhay niya. Wala siyang motivation ngayon, lack of passion, and very, very uninspired. Samantalang ikaw po ay unti-unti mo na rin natatanggap yung nangyari sa inyo. Although, lagi mo pa rin siyang naiisip at lagi mo pa rin po itong nasa isip mo, no, namamahay pa rin siya sa isip mo, pero alam mo po, kaya mo na po nang wala ito. Naiisip mo lang po siya most of the time, pero tatapatin po kita, no, kayang-kaya mo na po at naka-adjust ka na po na wala na ito sa buhay mo. Win at all cost, gusto po niyang manalo, no, pero wala eh, kita-kita mo po gusto niya manalo, pero sa una pa lang talo na po siya sa laban. No, there's home conflict and lack of support. Hindi po siya makakita na katulad ng pagmamahal, pagsusuporta mo sa kanya. Ngayon po talagang kitang-kita po natin dito na problemado po ang taong ito. Breakthrough clarity, sa totoo lang po, nag-iisip po ito, no? Nag-iisip po ito ng talagang nag-iisip po siya, pero sa totoo lang po, hindi po siya masaya sa mga oras na to. No, lahat na lang po inisip niya, lahat po ng anggulo na kusan ano pa ang pwede niyang gawin, pero wala po siyang maisip na makakapagpasaya sa kanya. Kaya naisip niya po na maling-mali daw po yung mga ginawa niya sa iyo. Kaya yung pagiging makasarili niya, yun ang una niya dapat na baguhin, no, kasi sobra siyang naging makasarili. Gusto man niya pong habulin ka o isundan ang puso niya sa ngayon, wala po itong mukhang maiharap sa iyo. And to be honest with you, gulong-gulo rin po siya kung ano po ang dapat niyang sundin at pasukin na buhay. Naging pasensyosa ka raw po sa taong to. Nag-sacrifice ka a lot of things, pero hindi ka po pinahalagahan. Now, sa lahat po yan, naiisip niya po lahat ng ginawa niya sa iyo, and as a matter of fact,
meron po siyang takot na may resentment siya, pero takot siyang ma-reject. He's scared, oh. He's really scared of rejection. And to be honest with you, may resentment siya and desire to reconcile. Hindi lang po siya makabalik-balik because of the trauma at takot. Fearless dapat siya, pero hindi eh. Lahat po ng takot ay nasa kanya because sa sitwasyong ginawa niya at pinanindigan niya at pinili niya. Yan. So, that is your first reading of the day today, no? I hope na nag-resonate po sa inyo ito kasi naging makasarili siya, selfish, kaya ngayon binabalik sa kanya lahat ng tadhana, lahat ng nangyari sa kanya. Yan, no? Yan po ang naisip ko na maging title dahil yan po ang paulit-ulit na lumalabas sa energy natin ngayon. Okay? So that's it, mga kapatid. Thank you so much for waiting for my first reading of the day today. Maraming salamat po sa inyong lahat, to all my Lady Elena friends, family, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. Huwag po kayo malulungkot. I will be back for another set of reading. Pasensya na po kayo, nililinis din yung studio, so wala po ako dun sa studio. Nandito po ako sa kabila para magbigay pa rin sa inyo ng first reading of the day today. Maraming salamat po. And for those of you who wants to give me a super thanks, no, maraming po salamat, and I would be grateful to all of you sa pagbibigay po ng super thanks. Okay? For those of you po who wants to have a private reading with me, you can message me at Lady Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only legit and official FB account. So, wag po kayong mag-hesitate i-message ako if you need my service. Okay? Maraming salamat po sa inyo. And for those of you na hindi pa nakakapag-subscribe, just subscribe po sa ating channel. And sa mga hindi ko pa followers sa FB channel na Lady Elena, paki-follow nyo na rin po para pag nag-random calls ako, malay nyo isa kayo sa lucky na matawagan ko at magkamustahan tayo tungkol sa inyong sitwasyon. Okay? God bless you everyone. Life is too short, not make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Maraming salamat po. And I will be back for another set of reading. Huwag po kayong maiinip, okay? Babalik po ako. Maraming salamat po to all my Lady Elena friends, family, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. God bless you everyone. Have a happy heart. Bye!